Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama namin Diyos na makapagmenta sa lahat ng pagkakas. Kami po ay nagpapasalamat na sa ito. Kami po ay pinagkakatili at bigyan ng pagkakataon na muli makapakinggan natin sa Panginoon. Kaya namin Ama na sa mga sandali ito kami po ay hindi po paruan. Kailangan namin na sa bawat puso na nakikinig ng iyong salita, ikaw nawa ay nangisa. At ano po ang pangangailangan ng inyong mga lingkod, mga anak na tinawag sa lugar nito, kaya niyo po na ipagpiliin ang iyong pagpapala. Ano po mga problema, sirani na naliwan sa aming mga tahanan, ay inaambi po namin na mayroong solusyon kami inaan. At ano po Panginoon, ang mga liblib kahilin nila sa hapon ng iyong pangalaman po Diyos, ay inaambi namin. Kami po ay ibinagod. Pangalan ng Jesus, sa kanyang Ama, Espiritu Santo. Amen. May ganun po ba? Sa rate nito. Ayan, meron po. Ayan. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, atin po itong buksan sa Ebanghelyo ay kay San Marcos, kapanatang siya, talapang 38 hanggang 41. Chapter 9, verse 38 to 49. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng iyong. Pinagpapawala namin siya dahil hindi natin siya kasama. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay dito sasalita ang masama sa akin. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa akin ay pain sa akin. Tandaan niyo, ang sino mang magbili sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo tagasunod ko ay siya nakatanggap na gantimpala. Huwag naman natin mag-ulang kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ay, turo po ba? Parang wala. Pero muna kaya natin. Sige po, una po kayo. Unatin mo lang naman. Kanina may ako dito. Ayan, sobrang lakas naman. Magandang hapon po mga kapatid.
Ayan. Di na lang siguro ako gagalaw. Ayan. Ayan. Salamat naman po sa Panginoon dahil lalo po tayong dumarami. Pakibati po muna ang inyong mga katabi. Sabihin mo, Sister, ang ganda-ganda mo naman. Para kang walang problema. Ano ang sagot niya? Kala mo lang yun. Bawasan niyo pa ng konti, brother. Ayan. Ayan. Sound check. Yan, okay na. Ngayon po, mga kapatid, pag-aaralan po natin ang isa rin po sa mga series ng pagtuturo ng Panginoon about humility and pride. Dito po kasi makikita po natin na namumuo yung tensyon sa mga disciples ng Panginoon about being exclusive. Nakakita po kasi sila ng isang taong pinagbabawalan nakakita sila ng isang taong nagpapalayas ng evil spirit at ito po ay kanilang pinagbabawalan. May tanong po ako sa inyo. Masama po bang magpalayas ng masamang espiritu? Hindi. Pero bakit kaya pinagbabawalan ng mga alagad ng Panginoon itong lalaking ito? Ito po ay dahil sa pride. Sabihin nyo nga po, pride. Masarap po ba yung pride? Ang alam kong pride na masarap yung fried chicken. Pero hindi po masarap at hindi po yan maganda sa isang tao. So, bakit po nagkakaroon ng ganito pong tensyon sa pagitan po ng mga disciples? Kung babalikan po natin yung gospel nung nakaraan, nagtatalo-talo po ang mga alagad ng Panginoon patungkol sa kung sino ba sa kanila yung pinakadakila. Sino ba sa kanila yung pinakamagaling. At kinalong ng Panginoon ang isang bata. Bata pa ba kayo? Kinalong ng Panginoon ang isang bata at sinabi niya sa kanyang mga alagad, pag hindi niyo tinanggap ang isang kagaya nito, parang nireject niyo na rin ako. Kasi sa mga katulad ng batang ito, naghahari ang langit o nasa kanila yung paghahari ng Diyos. So meaning to say, mas pinapahalagahan ng Panginoon ang kalooban ng isang bata na walang pakialam kung sino ba ang pinakadakila. Ngayon, nakakita naman sila ng isang lalaki na yung ginagawa ay hindi nila kayang gawin. Alalahanin po natin na ang Panginoon, binahaginan po ang kanyang mga alagad ng power and authority. Tignan nyo nga yung katabi ninyo kung may power. Baka pili-pili power, ha? Ang ating pong Panginoon, binahaginan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad para magpagaling ng mga may karamdaman at para makapagpalayas ng masasamang espiritu. Ngayon, meron pong pagkakataon na ang Panginoon po ay umakyat po sa isang bundok, Mount Hebron, if I am not mistaken, at sinama niya ang tatlo sa kanyang mga alagad. Meron pong siyam na naiwan na mga alagad. Nung hinihintay po nila ang Panginoon, bigla pong may mga dumating na tao at hinihiling sa kanila na yung batang yon na possessed ng evil spirit ay kanilang mapagaling or mapalayas yung espiritu na gumagambala. Pero, kahit ano po ang kanilang gawin, hindi lumalayas yung masamang espiritu. Nakita na po ba kayo ng sinasaniba ng masamang espiritu? Wow, grabe naman. Buti pa kayo, ano? Ako po, nakakita na rin. Kasi yung kapatid ko dati, nung siya po ay high school pa lang, naglaro silang mga magkaka-classmate ng Spirit of the Glass. Lahat sila doon na humawak po sa baso ay napasukan po ng evil spirit. Kaya yung kapatid ko, pag uwi niya, bandang 6:00, kargado na siya.
Bigla na lang siyang nagwala, bigla na lang siyang nagsisigaw. Babae yung kapatid ko mahaba ang buhok. Pero pag yun ay sinasaliban, yung buhok nun, tumataas, parang super saiyan. Ganun po. Ngayon, itong mga disciples na ito, kahit anong gawin nilang pagpapalayas po doon sa masamang espiritu, ay hindi umaalis. Kaya, nung bumalik na ang Panginoon, sabi nila, Lord, bakit hindi namin kayang paalisin ang masamang espiritu? Sabi ng Panginoon, ibang klaseng kasi yan spirit kasi yan. Hindi yan basta-basta napapalayas. Kundi kailangan ng panalangin. Hindi lang panalangin, kundi yung nagka-cast out ay merong malalim na faith sa kanyang Panginoon. Amen? Kaya po minsan ang isang tao, kapag hindi talaga siya genuine yung kanya pong faith, meron po kasing danger na yung evil spirit ay pwedeng lumipat. Kaya nga po, minsan kapag ako po ay sinasama sa isang lugar, may ipapapray over, minsan may mga worker na ayaw sumama sa akin. Lalo ang ipapray over ay malubha na yung karamdaman. Kasi natatakot sila na baka yung sakit ay malipat sa kanila. Kasi meron pong ganun yung transferring spirit. Pero bilang lingkod ng Panginoon na binahaginan ka ng kapangyarihan ng Diyos para mag-pray over, magpagaling, kailangan mong abutin yung mga ganong tao. Last week nga po, galing ako ng halahala. And ang nakaraan, bago ako pumunta ng Halayhayin, mayroon pong outreach sa Bagumbong. Pagdating ko sa Bagumbong, hindi ko pa nahuhubad yung maskara ng mukha ko, yung pangtakip sa helmet, yung jacket ko. Yung dalawang sister, minamadali nila ako na puntahan yung isang bahay kasi meron akong ipe-pray over. Medyo parang nainis pa nga ako kasi di pa nga ako nakakainom ng tubig. Parang sabi ko, pwede bang kahit mamaya na lang after ng prayer meeting. Kasi usually ganun Pero sabi niya, Brad, kasi naghihinalo Siyempre, naghihinalo na yun Kaya, pinuntahan ko na. Nung nakita ko yung taong may sakit, nakaratay na sa higaan talaga, medyo iba na yung kulay yellowish na Sabi ko, ano ba ito? Buhay pa ba ito? Parang hindi na yata Kasi na siya matigas na Ngayon, sabi ko din sa mga workers na kasama ko kasi sinama nila ako dun sa kwarto kung saan nakahiga yung lalaki. Sabi ko, uy, pumasok kayo dito, bakit iniwan nyo na ako mag-isa? Kayo nagsama sa akin dito tapos ngayon. Pinabayaan nyo na ako mag-isa dito sa kwarto, mamaya isama ako nito kung saan Alam niyo ho, pinag-pray ko yung lalaki. Tinatanong ko yung mga kamag-anak kung nakakarinig pa naman daw kaso nga umuugong na lang. Hindi ko na siya ipinag-pray ng although hinilin ko na kung kalooban ng Diyos na gumaling siya, hindi mas maganda, pero mas in-emphasize ko na tumanggap siya sa Panginoon. Ang nilid ko siya sa prayer of acceptance. I-accept niya si Lord as a Savior, and inihingi ko na rin siya ng tawad mula nung kanyang pagkabata hanggang sa mga oras na yon. Kayo ba pag nagpe-pray kayo, humihingi kayo ng tawad sa Panginoon? Yan. Kasi kailangan yun. Kasi minsan, may mga kasalanan tayong nagagawa, sinasadya man natin o hindi. Importante na kapag tayo ay nagpe-pray, lagi tayong hihingi ng tawad. Amen? Kung sa tindahan nga, pag bumibili ka, humihingi ka ng tawad, di ba? Kay Lord pa kaya? Bakit po mahalagang humihingi ng tawad sa Panginoon kapag ikaw ay nagpe-pray bago ka humingi? Kasi po, kung minsan yung mga kasalanan na hindi po natin nako-confess sa Panginoon, minsan yan po yung nagiging dahilan
para yung blessing na dapat darating sa buhay mo ay mapiit or mabarhan kasi merong kasalanan na nagiging sagabal. Kaya importante po, pag tayo ay mananalangin sa Panginoon, i-confess muna natin yung mga saloobin natin nang sa gayon maging malinis po ang ating pagkatao. Nang sa gayon, meron pong paglalagyan ng biyaya ang Diyos sa ating pong buhay. Amen, mga kapatid? Now, ito pong mga disciples na ito, nandoon yung pride sa kanilang sarili na merong isang lalaki na hindi nila kamiyembro pero nagagawa yung bagay na dapat sana sila yung gumagawa. Sa madaling sabi, nauungusan sila nang hindi naman nila kasamahan. Parang gano'n. Kayo ba mga bata, pag mas magaling yung classmate ninyo, para bang naiinis kayo sa halip na kaibiganin nyo, uy, turuan mo naman ako. Minsan, lumalabas yung ugali ba natin na, oh, kaya naman yan mataas ang grade kasi sip-sip kay ma'am. Alam niyo ba yung mga sip-sip? Ano yung mga sip-sip? Mga papansin. Grabe sa papansin. yung mga sip-sip, yung kunyari, yung nagpapalakas, parang gano'n. Yung, ano bang tawag ito? May word dyan eh, yung basta sa Tagalog, parang nagpapalakas siya. Nagpapa-impress. Now, ang dating po sa mga disciples, itong lalaki nito ay nagpapa-impress sa Panginoon. Kaya, sinaway nila. Amen? Pinagalitan nila na hindi mo yan dapat gawin. Ang kanila pong attempt ay i-protect ang ministry ng Panginoon. Kasi siguro ang concern nila, bakit mo ginagamit ang pangalan ng Panginoon nang walang pahintulot namin. Parang ganun po. Parang exclusive lang na yung mga disciples lang dapat ang gumagawa ng bagay na yun. E tanong po ako, pag ang isang bagay ba na ginagawa ay mabuti, ay kailangan mong pigilan? Kunyari, nakita mo na yung kapitbahay mo nagwawalis, diba? Sisitahin mo ba na masyado ka namang kapansin? Pati hindi mo bakod, binawalisan mo? Masamain mo ba yun? Di ba hindi? Matutuwa ka pa nga kasi yung hindi mo nagagawa, ay mayroong ibang gumagawa. Alam niyo po, sa ibang bansa, may napanood po ako na isang lalaki na tinitignan niya yung mga, kasi po sa ibang bansa, malawak yung mga bakura nila, may mga gardens sila. Ngayon, may mga tao doon minsan, hindi na nila nalilinis yung kanilang mga harapan ng bahay kasi yung iba walang pambayad, kasi ano pa yun, wala ng tools, o kaya yung nakatira, mga may edad na. Ngayon, itong lalaking to, ang kanyang binablog, nag-o-offer siya ng libreng linis ng bakuran. Gagamit siya nung parang ang tawag doon, lawn mower, parang ganun, pang-abas ng damo. Tapos yung mga halaman, ititrim niya. Pero magpapaalam muna siya bago niya gawin. Meron po siyang isang blinag na nagpaalam siya dun sa babae. Pwede ko bang linisin yung bakuran mo? Sabi ng babae sa kanya, okay, go ahead. Tapos nilinis niya mga 2 oras. Mula sa parang gubat, kasi may mga may mga kalat-kalat na, yung mga dahon, kung saan-saan na sumampay, yung mga baging. Nung nalinis niya na, ang ganda ng resulta. Nagmukhang bago uli yung harapan ng bahay. Ang tumuktok uli siya para ipakita yung ginawa niya doon sa bakuran. Alam niyo, sabi lang ng babae, okay. Parang hindi man lang na-appreciate yung mabuting ginawa ng taong iyon. Grabe, ano? At ito pong mga disciples, sa halip na ma-appreciate nila
na mayroong tao na may kakayanan, magpalaya sa masamang espiritu, sa halip na sila ay matuwa, pinagbawalan pa nila. Amen, mga kapatid? Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, huwag niyo siyang pigilan. Kasi kung hindi siya laban sa mga ginagawa natin, then, kakampi natin siya. Diba? Kung yung kanyang ginagawa ay hindi naman sagabal, hindi nakaka-offend sa ating ministry, then, wala kayong dapat ikatakot or ikapangamba. Amen po? Kung yung kapatid mo, halimbawa, naglalambing sa tatay mo, sa nanay mo, hindi ka naman dapat mangamba kasi kapatid mo naman yun. Hindi kayo dapat magkaroon ng inggitan. Kasi kung minsan sa mga kabataan, feeling nila hindi sila mahal ng kanilang nanay, hindi sila mahal ng kanilang tatay. Kasi mas nabibigyan ng pansin yung ganito, mas na-appreciate si ganito. Pero depende po kasi yan eh. May mga magulang po kasi na nakikita nila yung mga weakness and strength ng kanilang anak. Pag ang kanilang anak, halimbawa, medyo kimi, medyo mahihain, takot mag-approach sa ibang tao, ito yung mas pinupukusan niya eh, compared doon sa anak niya na kayang tumayo mag-isa. Kaya minsan doon nagkakaroon ng selosan. Pero hindi po dapat, lalo tayo ay mga magkakapatid. Kung ano yung hindi mo nagagawa at nagagawa ng isa, mas dapat nga magpasalamat tayo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, hindi ka dapat ma-insecure. Dahil merong gift ang Lord sa iyo. Ano ang sagot niya? Bawat isa po sa atin ay merong kanya-kanyang gift na ipinagkaloob ang Panginoon. So yung gift na yon, yun po yung dapat po natin pinagyayaman sa ating sarili. Amen? Halimbawa po, kung hindi nila kayang magpalayas ng masamang espiritu, mag-focus sila sa ibang bagay na kaya nilang gawin. Kagaya ng, kunyari, si Andrew, ang talent ni Andrew, kaya niyang mag-gather palagi ng tao patungo sa Panginoon. Amen? Yung ibang disciples, kayang maghanap ng possible solution. Nung nagugutom yung mga tao, nakahanap sila ng 5 pirasong tinapay at 2 isda. So, lahat tayo ay may kakanyanan. Kung minsan po, pumapasok po yung insecurities kasi ang tinitignan po natin ay kung ano yung meron sa iba at wala sa atin. Amen? Now, ano po yung problema nila doon sa lalaking ito? Para sa kanila, he was an outsider. Hindi natin siya kakampi, hindi natin siya kasama. Pero alam niyo ho, kinorek sila ng Panginoon eh. Sabi po sa kanila ng Lord, kung yung kanyang ginagawa ay hindi naman labag or kontra sa ating pagbimisyon, sa ating ginagawang paglilingkod, hindi mo siya dapat pagbawalan. Amen? Kaya po, doon pumapasok yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Sabi po ng 1 Corinthians 12 verse 3, nais pong malaman nyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus, at di rin masasabi ninuman na si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So ano pong ibig sabihin ni Paul? Kung ang isang tao ay binibless ng Lord, hindi niya kailanman pwedeng i-curse ang pangalan ng Panginoon at gamitin ito sa hindi tama. Kaya yung lalaking iyon, kung siya ay nakakapagpalayas ng masamang espiritu, is not just simply trying to cast out, pero ginagawa niya talaga at may resulta, ibig sabihin, siya po ay genuine believer ng Panginoon. Sa madali pong sabi, yung kanya pong ginagawa, sinasalita, ay may back up po sa pamamagitan ng result doon sa taong kanya pong kinakast out. Malalaman niyo po kasi ang isang tao kapag siya po ay anointed. Kapag yung salita na kanyang binitawan ay nagkakaroon ng talab.
Halimbawa po, si Propeta Elias. Sinabi niya, susumpain ko ang mga ulap, hindi papatak ang ulan sa loob ng 3 taon. At alam niyo, dahil sa siya ay anointed, hindi nga pumatak ang ulan sa loob ng 3 taon. Amen? Now, kung ang tao po ay kinakasihan ng Espiritong Banal, at siya po ay mag-pray over, siya po ay magpagaling, mga kapatid, ano po ang mangyayari? Nagkakaroon po ito ng result doon sa tao. Balikan natin yung sinishare ko kanina, naputol yung doon sa akin pong pinipray over. So, pinatanggap ko po siya sa Panginoon. Ang prayer ko sa Kanya, kung kalooban ng Lord na siya ay gumaling, kung hindi naman, tanggapin siya sa Kanyang paraiso. So, yun po. And then, lumabas na po kami, nagpaalam na po kami kasi merong panggawain. Alam niyo, nakakailang hakbang pa lang kami. Naghiyawan na yung mga kamag-anak. Alam niyo kung bakit? Kasi namatay. Alam niyo na? Alam niyo gumaling ha? Namatay. Alam niyo siguro, hooray! Hindi gano'n. Nag-iyakan sila bigla. Kasi namatay yung aking pray over. Para makapatuloy yung salary, ano? May gusto bang magpa-pray over sa inyo mamaya? Baka mamaya, parang pagod na kayo. Pwede ko naman kayo i-pray over. Namatay po. Isipin niyo yung grace ng Panginoon. Ang layo ng biniyahe ko, 2 oras kalahati. Maghihintay lang talaga ng magbabasbas at mananalangin para sa Kanya. And then, after ko po siyang maipag-pray at patanggapin sa Panginoon, biglang namatay. Bata pa, 51 pa lang. Although hindi ko siya personal na kilala, pero yung grace ng Panginoon, hanggang sa huling sandali ng kanyang hininga, ay nagpakilala ang Panginoon sa kanya at napatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Amen, mga kapatid? Kaya po, huwag po natin hadlangan. Kasi, nung time na yun, walang available na pari. Ako nandoon na ako. Ako na yung tinawag nila para ipag-pray yung lalaking yun. Kung meron ibang mga insecure na, uy, bakit mo ginawa yun? Dapat magpaalam ka muna sa ganito, sa ministro, ganyan-ganyan. Lahat po ng pagkakataon na pwede tayong makapag-share ng gospel at maabot yung mga tao, gawin po natin. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan na lang yung buhay ng taong iyon. Amen? So sabi po ni Paul sa mga taga-Philippians, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit meron din namang nangangaral na may tapat na hangarin. Si Kristo ay pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal sapagkat alam nilang ako'y hirap upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba naman ay nangangaral ng di tapat ang kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ipinakagala ko pa nga na si Kristo ay maipangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang nangangaral. So sabi ni Paul, may mga nagpipreach diyan na mayroong ibang intensyon. Yung iba naiingit lang sa akin kasi marami akong nag-gather na tao. At yung iba, kaya sila nagpipreach na about kay Christ ay dahil sa udyok ng inggit. Pero sabi ni Paul, wala na akong pakialam kung yun yung motibo nila. Ang mahalaga sa akin ay maipangaral si Kristo sa kahit anumang pamamaraan. Amen? So ano po yung gustong palutangin ng gospel na ito? Hindi ka lang dapat maging exclusive sa inyong grupo. Kung mayroong mga tao na mayroon man silang ibang intensyon, halimbawa, kung sa kanilang pangangaral sila ay humihingi ng donasyon, walang problema doon.
Di ba ho, minsan sa mga sasakyan, sa mga bus, may mga umaakyat, may mga bibigyan ka ng flyers, bibigyan ka ng Bible verse, magpipreach sa loob ng bus. Ngayon, kung mangingi sila ng konting donasyon, mas gugustuhin ko na yon kaysa ang umakyat sa bus ay volunteer. Diba? Ano mas gugustuhin mo? Yung nagpipreach ng Word of God, tapos hihingi ng konting donation para sa pampagawa ng kanilang simbahan, o ang aakyat doon yung mga sesto gang. Alam niyo yung sesto gang? Yung natutulog kang sarap-sarap ng tulog mo, biglang tutusukan ka ng sesto, tapos ibibigay sa'yo. Hindi ka naman umorder, tapos di ba nauso yan dati yung sesto gang, yung sarap-sarap ng tulog mo, akala mo, yung nasa harap mo, konduktor, biglang aabutan ka ng sesto. Tapos ang mahal-mahal ng bayan. Nauso yan noon. Mas gugustuhin ko lang, ang umakyat sa mga sasakyan ay nangangaral ng salita ng Diyos, kaysa naman yung tapos magbubudots. Tapos pag di mo binigyan, babatuhin kayo ng putik. Amen? May mga tao po talaga na yung kanilang hangarin kung minsan hindi maganda. Pero ang concern ni Paul, as long as na ipapangaral ang pangalan ng Panginoon, na ipapahayag ang kanyang salita, mas gugustuhin ko na yun. Kung merong ibang congregation na mas pinipili ng tao na doon umattend, so be it. Di ba? Eh hindi mo naman maakay. Eh naakay nun. As long as hindi kulto yung kanilang nasamahan, walang problema. Kaya nga po kung may mga kamag-anak tayo na iba ng relihiyon, na iba ng kongregasyon, ng sekta, huwag niyong hindi papansinin. Eh tayo naman kasi kung minsan dahil yung kaibigan kamag-anak natin nalipat ng ibang sekta, ng ibang samahan. Ngayon, pag nagkakasalubong kayo, di na kayo nagpapansinan. Eh, magpinsan naman kayo. Di ba? Nagtampo ka dahil hindi na umu-order sa'yo ng dinuguan. Eh, bawal na nga sa kanila eh. Di ba? Pero alam niyo, ang nagpapadivide talaga sa mga tao, kahit pa nga sa pamilya, bukod sa politics, ay yung iba't iba nating paniniwala. Yung religion. Kaya nga po, alam niyo po, si Pope Francis, meron silang binubuong samahan ngayon Leader ng iba't ibang ng mga Protestant church, leader ng mga Muslim, leader ng Judaism. Meron silang isang samahan ngayon kasi nga, naniniwala sila sa kapangyarihan ng pagkakaisa. Kahit nga po si Bishop Ted Bacani nung Monday, sabi niya sa amin, hindi siya magtataka kung pagdating ng panahon, makikita niya si Mahatma Gandhi sa langit. Kilala niyo ba si Mahatma Gandhi? Ito yung nagsabi na, I like your Christ, but I don't like you Christians. Gusto ko si Kristo, nagpapagaling siya, nagtuturo siya, tumutulong siya sa mga mahirap. Ang hindi ko gusto, yung mga naging followers niya puno, pero hindi naman isinabuhay o nakikita yung pagiging Kristiyano sa kanilang mga buhay. Malayo sa itinuro ng Panginoon. Sabi po ni Bishop Bacani sa amin, bakit pwedeng maging saint si Mahatma Gandhi? Bakit pwedeng makita mo siya sa langit? Kasi yung ginagawa niya ay mabuti. Amen? Ang ginagawa niya ay hindi labag sa prinsipyo ng langit. Bagamat hindi siya na-convert ng mga Kristiyano na dumating o sumakop sa kanilang lugar. Kaya po, i-avoid po natin yung mabilis na pagja-judge sa ating kapwa. Kuminsan po kasi, kaya tayo nagiging judgmental kasi hindi natin nauunawaan yung sitwasyon nila. Amen? Pag meron po kaming mga reunion, dahil ako po ay taga Bicol, yung mga pinsan ng nanay ko, mga kamag-anak na hindi na ako kilala, nagugulat sila pag nakakwento ng nanay ko na ako ay preacher. Sabi niya, preacher pala yung anak mo? Parang hindi. Parang hindi. Kasi,
hindi ko sila yung hindi kagaya sa iba na kunyari, may mga reunion, biglang may tatayo sa gitna nila, may dala-dalang malaking Bible, iba Bible verse sila. Hindi po, ganun yung approach ko eh. Kinukuha ko muna yung loob. Siyempre, pag may mga reunion, may mga gatherings, hindi mo maiiwasan, may mga inuman, may mga nagbibidyo, okay. Oo naman eh. Ang sarap-sarap ng kanta niya ng Carpenter tsaka ng Mariah Carey, biglang magpapatugtog ka ng papuri sa Diyos. Ano awkward, diba? Kaya ang ginagawa ko po, nakikibanding muna ako. Nakikipagkwentuhan ako. Kasi kapag nakuha mo na yung loob nila, saka sila nag-o-open ng kanilang mga problema. Doon mo ngayon ipasok yung verse na dala-dala mo. Hindi yung nakita mo lang yung tsahin mo na may bago ng boyfriend. O naman, alam mo, kita, yung ginagawa mo, hindi ka, although totoo yung sinasabi mo, pero there is a proper time and place para maglabas ka ng ganyan. Amen? Hayaan mo munang abutin sila ng kahabagan ng Panginoon, tsaka mo sila turuan. Now, ano po yung isa sa mga lesson na itinuturo sa atin is to avoid inclusivity in ministry. I-avoid po natin yung paniniwala na dapat tayo-tayo lang. Kaya nga po kami nila Nanay Nelia, nag-NPG. Kasi ayaw namin na kami lang sa parokya sa St. Mary Magdalene ang nakakapakinig na i-equip ng Word of God. Gusto namin hanggat maaari, may mga ibang lugar pa kami na maaabot. Amen, mga kapatid? Sabi nga po ng Panginoon, marami pa siyang tupa na nasa labas ng kawan at yun ay kailangang tipunin. Amen? Kaya pwede pa tayong mag-akay, pwede pa tayong mag-invite sa ating mga kakilala. Huwag niyo namang i-judge na iwan mo muna yung ginagawa mo. O naman pag sa hayaan sa utang, ang bilis-bilis mo. Pag magpapahanap ka ng marirenyuhan, ang bilis-bilis mo. O naman, judgment agad. Sabihin mo muna, kahit may inaalala kang problema, unahin mo si Lord. Pag inuna mo si Lord, uunahin niya rin ang iyong pangangailangan. May mga ganong approach. Kasi minsan, kaya hindi tayo makaakay kasi yung mga approaches natin hindi maganda. Di ba po? Barbero ka, may hawak-hawak ang blade tsaka gunting. Yung ginugupitan mo, gusto mong ma-convert. Bigla mong tinanong ng, handa ka na bang mamatay? Pag namatay ka ba, saan ka mapupunta? Sa langit kaya o sa impyerno? May hawak-hawak ang gunting, may hawak-hawak ang blade na kapag tumanggi siya, parang sasaksakin mo. Amen, mga kapatid. So, tamang approach, alam niyo po, ako kung paano po ako naakay sa gawain, dahil sa pagkain. Dahil sa pagkain. Kasi yung isang sister po doon, bali nagtitinda-tinda kasi ako ang tuman, wala akong benta. Merong isang sister na lagi akong inaakay. Sabi niya, lagi akong bumibili sa'yo. Hindi mo man lang ako pagbigyan na umatin ka minsan. Kaya, nung ang tuman ng benta ko, nung pauwi ako, dumaan ako sa chapel. Tamang-tama, may gawain. Sabi ko, brother, halin ka dito. Sumama ka sa amin. Papameriendahin kita. Kaya yun, umatend ako kasi may merienda. Tapos, papansin ko, ang gaganda ng kwan. Bakit lalo ako umatend? Attend ako ng attend. Hanggang unti-unti natataniman ako ng salita ng Diyos. After a couple of months, biglang hindi na ako umatend. Sabi nila, ano kaya nangyari doon sa brother na inakay natin? Parang nagtampo na yata. Hindi nila alam, nag-training na ako sa Ambel ng pagiging preacher. Bumalik ulit ako sa chapel na yun, hindi na bilang attendee, kundi bilang naghahayag na ng salita ng Diyos. Amen? And another thing is to value the good works of others. Pahalagahan po natin yung ginagawa na mabuti ng ating kapwa. Huwag po nating masamain, huwag po nating baliwalain.
Diba? Maganda kasi kung kaibigan mo yung kahit hindi mo kaparehas ng ng paniniwala, mga pananampalataya. Okay rin na kahit papaano, makikipag-banding din tayo. Hindi naman para i-compromise ang iyong faith. Pero nandito pa kasi tayo sa daigdig na ito, sama-sama pa tayo. Yung iba kaya na-open. Kasi ini-invite sa birthday party, hindi umaattend. Ini-invite sa binyagan, hindi umaattend. Kasi bakit? Hindi na ako nakattend dyan kasi may mga santo dyan, may mga ributo. Hindi na kami naniniwala sa ganyan. O kaya kami, hindi na kami nag-celebrate ng Pasko. Ang Pasko namin ay October, ang Pasko namin ay April. Ang hirap namang magpasko na ikaw lang mag-isa, no? Diba? Kahit ano bang explanation na yan, ang isa pa rin sa itinuturo sa atin ng Panginoon, yung pagkakaisa at pagbubukluran. Mas malakas po kasi tayo kung tayo po ay sama-sama. Alam nyo, ang natutuwa kung sino kapag ang mga Kristiyano o ang mga nagsasabing sila ay naglilingkod sa simbahan, tapos sila, divided sila, hati-hati sila. Ang nagdiriwang po dyan, ang kaaway. Amen? Ang nagdiriwang po dyan yung mga demonyo kasi po, bakit? Wala tayong pagkakaisa. Amen? Minsan, magbiyenan pa. Minsan, yung magulang at anak pa ang nagkakaaway dahil yung isa, niyaya siyang magsimba. Ito naman, ayaw kasi gusto niya doon sa church na may aircon. Ayaw, gusto niya doon. Kasi po tayo kasi, magkakaiba tayo ng hinahanap sa ating pong journey sa ating faith. Minsan, may mga tao po na ayaw nila ng mahabang sermon. Gusto nila maikli lang. Pag mahaba na, matutulog na. Meron namang iba na nabibless sila kapag ang kantahan, yung mga foreign song. Meron namang mga attendees, ayaw nila ng ganun, hindi nila maintindihan. Ang gusto nila yung mga Tagalog lang, yung mga, ang mga ibon na lumalangoy. Lumalangoy ba yun? May mga ganun na ayaw nila ng mga masyadong modernized na tugtog. Ang hinahanap pa rin nila yung nakalimutan. Yung si Jesus ang lahat sa buhay, yung mga ganung kanta. Iba-iba po eh. Meron naman na ayaw nilang umattend doon kasi ang lalalim naman ng mga theological discussion ng speaker nila. Masyadong malalalim, hindi maabot ng ibang mga listeners. Ang gusto naman ng iba, yung mga makamasa na approaches na simple lang pero tagos sa puso. Yung parang pang-araw-araw nilang pangangailangan na nangyayari talaga sa buhay. Kaya, kung meron po tayong mga inaakay na ayaw sumama sa atin, okay lang po yun, huwag niyong ipagtampo. Kasi meron din ng mga tao na sasama, maaakay natin. Kasi eto talaga yung gusto nila at dito sila tinawag ng Panginoon. Amen? So that's why it is very important to have unity among believers. Amen? The importance of being for Jesus. So, ang mahalaga, alam natin, magkakaiba man tayo ng mga simbahang dinadaluhan, preacher na pinakikinggan, speaker na pinakikinggan sa kanilang mga sermon, huwag pong mawawala sa ating isipan na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay isa lang. Amen? Kaya huwag pong magkaroon ng pagkakabaha-bahagi. Dahil bandang muli, pag tayo po ay humarap sa Panginoon, although magkakaiba ng pamamaraan tayo tinawag ng Lord, darating ang panahon, haharap tayo sa Kanya ng sama-sama at merong pagkakaisa. Amen? Tayo po ay magsitayo sa hapong ito at idalangin natin na pagbuklirin ng Panginoon ang ating puso at ang laman ng ating isipan. Hallelujah.
nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Minsan pa, nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo, Panginoon, pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, ipinapaalala niyo sa amin na ang pinakamahalaga sa lahat, maging united kami sa paglilingkod sa iyo. Mayroong pagkakaisa sa aming mga puso, hindi pagkakabahabahagi, dahil baliwala ang mga giftedness namin kung iisipin namin para sa amin lang yun. Binayaan niyo kami ng mga galing upang kami ay maglingkuran sa isa't isa. Turuan niyo po kami maging mababa ang aming mga loob, magkaroon ng humility, ng humbleness, kagaya ng sa bata. Sapagkat kung mababa ang loob namin, mas madali kami matuturuan. Mas madaling magpo-progress ang aming mga sarili, mas magiging mature sa paglilingkod. Ano man pong mga pride na nakikita niyo sa mga puso namin, hawiin niyo, Panginoon, nang sa gayon marami kaming mga taong mahikayat at maakay patungo sa iyong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain sa lugar na ito ng Sitio Tabaco, lalong higit ang mga taga rito, pati na po ang mga taga-Gawad Kalinga na naparito rin, ano man ang kanilang mga mithiling, pangangailangan sa hapon ito ay katagpuin nawa ng iyong biyaya.
Pagpalain niyo rin ang mga kabataan sa lugar na ito. Nawa sa kanilang murang edad, ang mga binhing na hangsik sa kanilang mga puso, dumating ang panahon na mamunga ng masagana sa kanilang mga buhay at magkaroon sila ng desire na ikaw ay mapaglikuran sa pamamaraan na ipagkakaloob niyo po sa kanila. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lugar nila. Dalangin ko, Lord, ano man po ang kanilang mga binhingin sa hapon ito, ano man ang kanilang mga pangangailangan, sa kanilang pag-uwi, sila po iyong samahan, at katagpuin ang lahat po ng kanilang mga pangangailangan sa gabi ito. I-bless din, Panginoon, ang ano man pong kahilingan nila na nasa kanilang isipan, na isulat man o hindi ang mga prayer request, pero inaangkin po namin na sa aming pag-uwi, sa hapon ito'y uuwi sila, answered prayer na sa pangalan ni Jesus. At dalangin namin na patuloy na mapupuno ang chapel na ito, Panginoon, at ihirang ka ng mga magiging lingkod mo sa lugar na ito. At palagi niyo rin po sila Sister Nelia at ang iba niya pang mga kasamahan, mga taga St. Mary Magdalene, sila Nanay Bioli at ang iba pa, pati na po si Brother Eddie. I-bless ang kanilang mga buhay, ilayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, at ang lahat po ng effort na aming ginagawa sa paglilingkod, alam po namin ibabalik niyo sa amin ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Let us all give thanks with a grateful heart.